Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Yung mas malakas po para sa ating Panginoon. Muli po tayong tumayo para sa paggalang po natin sa salita ng ating Panginoon. Basahin ko po yung ating konteksto na matatagpuan po sa 2 Peter chapter 3 verses 8 to 9. Babasahin ko po sa magandang balita Biblia. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga nabasang salita at maaari na po tayo umupo. Mula po sa talatang ito ay nais ko pong bigyan ang paksa ng mensahe ng Panginoon, God's delay, o yung pagkaantala ng Panginoon. Napakaliwanag po na sinabi po dito sa ating binasa na ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon na sa tao. At ang 1,000 taon ng tao ay isang araw lang sa Panginoon. Sometimes, tayo po na mga mananampalataya ay nakakaranas ng frustration, nakakaranas ng discouragement sapagkat para bagang ang tagal ng hinihiling mo sa Panginoon na hanggang ngayon hindi mo pa nakikita yung katugunan ng Panginoon. At sometimes dumarating sa isip ng tao na nagtatanong, where is God? Nasaan ang Diyos? Bakit parang hindi niya tinutupad ang kanyang mga pangako? Ilang buwan ko nang pinapanalangin, pero bakit hanggang ngayon wala pa rin? Nasaan ang Diyos? Di ba ang sabi ng Panginoon na kapag tayo tumawag sa Kanya, siya'y makikinig. Na kapag tayo humingi sa Kanya, tayo bibigyan. So bakit hanggang ngayon wala pa? Kapatid, napakaliwanag yung sinabi ng ating binasa na ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa tao. So kumbaga, 3 buwan mo pa lamang pinapanalangin, wala pang 1 minuto yon sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya huwag tayong ma-frustrate, huwag tayong ma-discourage na kung meron kang pinapanalangin, meron kang hinihingi sa Panginoon na hanggang ngayon hindi mo pa nakakamtan kasi nga meron pong ginagawa ang Panginoon. Sa atin pong binasa, sa atin pong teksto, si Apostol Pedro po ay ipinaalala niya sa bawat isa sa mga pananampalataya na ang Diyos ay hindi limitado sa pamamagitan ng katulad ng isang tao. Ang Diyos ay hindi limitado sa pamamagitan ng oras ng tao. While we see a day as 24 hours, but sa harapan ng Panginoon, iba po yung kanyang pagtingin. Ang isang araw sa Kanya ay 1,000 taon na po sa atin. So, ibig sabihin, napakaliwanag yung sinasabi niya dito that God's timing is perfect, even when it feels slow to us. Yung timing pa rin ng Panginoon ang perfecto, na sa tingin natin ay napakatagal na po sa atin. At ipinakita din po dito, ipinaliwanag din po dito ni Apostol Pedro sa ating pong teksto kung ano yung dahilan kung bakit parang naaantala ang Panginoon. Ang daming mga pangako ang Panginoon sa kanyang mga salita. Pero pakiramdam ng isang tao, ang tagal, naantala, nadidelay ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Ang tanong dito is, why does God delay His promises?
And what does His patience mean for us? Bakit naaantala ang pangako ng Panginoon? At ano ba ang ibig sabihin ng pagtitiis para sa atin? In our text, there are some biblical reasons why God delay and what patience means for us. May mga dahilan ang Panginoon kung bakit minsan naaantala siya sa mga pangako niya sa atin. Number 1, sa verse 8, ang sabi po dito, mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. God's time is not our time. Yung oras ng Diyos ay hindi natin oras. Yung panahon ng Diyos, hindi natin panahon. Napakaliwanag po na sinasabi sa ating binasa, God's timing is perfect. Yung timing ng Diyos ay perfecto. Sa ayaw at sa gusto ng isang tao, kapag dumating na yung God's timing, ikaw na ang pinakamasaya sa buong mundo. Kapag ang iyong pinapanalangin ay tinugon ng Diyos, kapag ang desire ng puso mo ay tinugon ng Diyos ayon sa kanyang timing, sapagkat ang timing ng Panginoon ay perfecto. Amen? Amen? Minsan sa atin, marunong tumiming. Tayo man maglutluto na di jayan. Ito na nabalitaan tayo. When manarimandan, gusto-gusto to mga alas 11, mapantay ito diya, timing pangal daw po. So tayo, magaling tayong tumiming na tao. Pero yung timing ng Panginoon, kakaiba doon sa timing natin. At minsan kapag tayo po ay magaling tumiming, so sabihin nila, ala, ang galing mo namang tumiming, eksakto, pangaldawan. Wala isugarot kitay timingam nga mapandiyay, ay pangaldaw. So ibagan tumujakin pala yung timing na timing, naglain ka tumimingan maring. Naglain ka tumimingan kabsat. So yung timing po natin, natutuwa na tayo. Mas lalo pa po kapag yung timing ng Panginoon. God sees the whole picture of past, present, and future. Nakikita ng Panginoon at alam niya yung ating nakaraan, yung ating kasalukuyan, at ang ating hinaharap. But He acts at the right time for His glory and our good. Kumikilos ang Panginoon at kikilos ang Panginoon sa tamang panahon para sa kanyang kalwalhatian at para sa ating kabutihan. Ano pong sabi ng salita ng Panginoon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11? He has made everything beautiful in its time. Ginawa niya ang lahat ng bagay na napakaganda sa takdang panahon ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, meron pong ginagawa ang Panginoon sa ating mga buhay, but antayin po natin yung timing ng Panginoon na yung ginagawa niya sa buhay po natin ay maranasan po natin. Romans chapter 8 verse 28. Alam natin ng Diyos ay gumagawa ng isang bagay. Ang ginagawa ng Panginoon, sabi doon, ng isang bagay ay hindi para sa ating ikakasama, kundi para sa ikabubuti natin. Ibig sabihin, yung ginagawa po ng Panginoon, na bagamat hindi po natin nakikita, pero sinasabi ng salita ng Panginoon na ang Diyos ay gumagawa ng isang bagay para sa iyong ikabubuti at hindi para sa iyong ikakasama. Sabihin mo nga sa katabi mo, para sa ikabubuti mo yon.
Ganon po ang Panginoon. Huwag nating madaliin ang Panginoon na maranasan natin yung bagay na ginagawa niya. Kinakailangan antayin natin yung tamang panahon, yung timing ng Panginoon. Kasi pag timing ng Panginoon at sa ayaw at sa gusto mo, mag-i-enjoy ka. Katulad na lamang po na pagpanahon ng prutas. Pag hindi panahon ng mangga, at pipilitin mong pagbungahin yung mangga, i-sprayhan mo kung ano nang gagawin mo, magbubunga man yan, pero hindi ganon kalalaki. Yung iba, gusto nila mahinog na kagad yung bunga. Kaya kinakalburo po nila. Pero, hindi matamis, maasim. Pero kapag nagbunga sa takdang panahon at nahinog sa takdang panahon, yun po ay malalaki at yun po ang pinakamatamis. Amen? Amen. Sa Mindanao, pag pupunta ka ng Mindanao, kailangang timingan mo yung buwan na kung saan ay harvest time ng mga iba't ibang klase ng prutas. Dahil kapag harvest time ng iba't ibang klase ng prutas, doon ka makakatikim ng lansunis, 1 kilo, 5 pesos, 10 pesos. Halos hindi mo na kainin dahil sa sobrang dami. Pero pagdating dito sa Luzon, 120, 150, 180, 200 paminsan ng 1 kilo. Ngayon, dahil kamahal, hindi panahon mahal. Ganon din po, sa timing ng Panginoon, kung ipipilit po natin yung hindi timing ng Panginoon, hindi ka mag-i-enjoy. Kaya kailangan wait for the right timing of God na mangyari yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. God's timing is not bound by human time. Ang timing ng Panginoon ay hindi nababakuran ng oras ng tao. God is eternal. He is not limited by hours. He is not limited by days. And He is not limited by years. Pangwalang hanggan ang Panginoon. Napakaliwanag po sa binasa po natin na ang 1,000 taon natin, ang 1,000 years natin, isang araw lang sa Panginoon. Sino na pong may edad dito ng 512? Wala pa po. Ang pinakamatanda siguro sa atin, nasa 75, 80. Wala pa po sigurong nakakaabot ng 100 to 120. Kapag sinabi mong 100 ka, patunayan mo na ikaw ay may 100 years old. So tingnan po natin yun na yung isang araw ng Panginoon, 1,000 years na natin. So kung nag-iedad ka ngayon ng 25, nag-iedad ka ngayon ng 40, nag-iedad ka ngayon ng 50, wala pang isang araw yun sa Panginoon para gawin ng isang bagay para sa buhay mo. Amen? Amen. Minuto pa lang yun, segundo pa lang yun sa ating pong Panginoon. Kaya lagi po nating tandaan kung bakit naaantala minsan ang Panginoon sa kanyang mga pangako sa ating mga buhay, because God's time is not our time. God's timing uses to shape us. Yung timing ng Panginoon, ginagamit niya upang tayo ay mabuo. Anong sabi ng salita ng Panginoon? But they who wait for the Lord shall renew their strength. Na habang hinihintay mo na makamtan, maranasan yung pangako ng Panginoon sa buhay mo, habang hinihintay mo yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo na para sa ikabubuti mo, kailangan ikaw din ay may ginagawa. Kailangan lagi kang nagpupuri, lagi kang sumasamba, at lagi kang naglilingkod sa Panginoon. Nahaalam mong merong ginagawa ang Panginoon sa buhay mo para sa ikabubuti mo, doon ka na lang sa bahay, tutunganga, doon ka na lang, wala ka nang ibang gagawin,
Hindi mo man lang magawang magpurat, sumamba sa Panginoon. Aantayin mo na lamang na dumating yung panahon na yon. But ang sinasabi ng Panginoon na habang hinihintay po natin yung timing ng Diyos sa ating mga buhay, ginagamit yun ng Panginoon para tayo ay i-mold ng Panginoon. Para tayo ay gawing buo ng Panginoon. Na habang hinihintay po natin yon, tinitingnan ng Panginoon yung ating pananampalataya, tinitingnan ng Panginoon yung ating pagtitiwala sa Kanya, at tinitingnan ng Panginoon yung ating karakter sa Kanya. At kapag nakita na ng Panginoon that you are ready, handa ka na sa mga bagay na gagawin sa iyo ng Panginoon, kapag nakita na yun ng Panginoon, then ibibigay na yon sa atin ng Panginoon. Pangalawa, God's time is not slow. Verse 9a, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. So ang oras ng Panginoon ay hindi mabagal. Akala kasi ng mga iba, nagpapabaya na ang Panginoon. Ang dami niyang pangako. According to Bible scholar, there are 365 promises of God from Old to New Testament. At sa loob ng isang taon, meron tayong 365 days. So, ibig sabihin, kung meron 365 promises of God sa kanyang mga salita, araw-araw, meron tayong kiniklaim na pangako ng ating Panginoon. But yung oras ng Panginoon ay hindi po mabagal. He keeps His promises. Tinutupad ng Panginoon anuman ang kanyang ipinangako. His delay is not slowness, but mercy and patience. Yung pagkaantala ng Panginoon sa pagtupad niya sa kanyang pangako ay hindi nangangahulugan na nagpapabaya ang Panginoon, but ipinapakita lamang niya yung kanyang habag at pagtitiis. Ipinapakita lamang ng Panginoon yung kanyang pagmamahal. He is waiting with purpose. Merong layunin ang Panginoon. Bakit minsan naaantala sa pagtugon niya sa ating mga panalangin, sa pagtugon niya, pagtupad niya sa kanyang mga pangako sa atin. But we must be thankful for God's patience. Why? Because He is giving more time for hearts to turn for Him. Naghihintay ang Panginoon, nagbibigay pa ng mahaba-habang oras, nagbibigay pa ang Panginoon ng marami-raming oras para ang tao ay makapagbalik loob sa Panginoon. Kaya may mga bagay na ginagawa ang Diyos sa buhay ng isang tao dahil gusto ng Panginoon na makapagbalik loob ang tao sa Kanya. Minsan masakit yung mga gagawin ng Panginoon. But kung yan yung paraan na gagawin ng Panginoon para ang tao ay makapagbalik loob sa Kanya, yun ang gagawin ng Panginoon. Meron pong taga Santa Ignacia. At hindi ko na sasabihin kung saang barangay. Ang taga Santa Ignacia ito ay nag-aaral na barkada. Instead na umuwi dito sa Santa Ignacia, sumama sa kanyang barkada sa Pangasinan. Doon, nahuli sila ng drugs. Tumawag sila sa akin dahil hindi na umuwi, nag-aalala na yung mga magulang, tinawagan nila ako dahil nabalitaan daw nila na nahuli sila sa drugs.
At tinanong ko kung saang bayan. Sinabi yung bayan sa Pangasinan. Sige, i-confirm ko po. Tinawagan ko yung chief of police ng bayan na yan na sinasabi nila. Ang sabi ko, sir, meron lang pa akong i-confirm. Nag-aalala po kasi magulang at nabalitaan ata nila na parang may nahuli dyan sa inyo. Confirm ko po ba, sir, na may nahuli kayong ganitong pangalan? Sabi nung tipe, yes, sir, nahuli po. Ano pong kaso? Drugs po, sir. Okay po, sir, salamat po. Pakisabi po sa magulang niya, bisitahin po nila dito bukas. At dumating yung time, ang sabi sa akin ng pastor niya, pastor ng mga magulang, ang sabi daw nung taong ito, paglabas ko, maglilingkod ako sa Diyos. Yung pastor ng kanyang mga magulang, sabi ko sa kanya, pastor, dito napapatunayan na hindi lahat ng kaibigan ay may mabuting maidudulot. Yun yung paraan. Yun yung timing ng Panginoon para ang taong ito ay mahuli niya at makapagbalik loob sa Panginoon. Kaya may mga bagay na ginagawang Panginoon na kung titignan po natin para sa ikasasama nila. Pero kung uunawain po natin ang mga bagay na yon, ginagawa ng Panginoon para sa ikabubuti ng taong yon. Kasi kung hindi agad nahuli, marahil magiging talamak at marahil siya pa ang magiging source dito sa Santa Ignacia. Kaya may ginagawa ang Panginoon para sa mga ikabubuti po ng bawat isa. God has not forgotten His promise to return. Isa sa mga pangako ng Panginoon na hanggang ngayon ay patuloy pa rin nating inaantay yung kanyang muling pagbabalik. Nangako ang Panginoon pagkatapos niyang namatay at muli siyang nabuhay, meron siyang ipinangako bago siya akyat sa langit. Ang ipinangako niya, siya po ay maghahanda ng ating matitirhan doon at kapag naipaghanda niya tayo, ang sabi ng kanyang masalita, siya ay muling babalik upang kung nasaan man siya ay naroon din tayo. Matagal ng panahon ang pangako yan ng Panginoon. Bakit hanggang ngayon hindi pa bumabalik ang Diyos? Ang sabi ng kanyang salita, nag-aantay, nagbibigay ang Diyos ng mahaba-habang oras, ng maraming oras para sa tao upang sila'y mapagbalik loob at makapagsisi sa Panginoon. At pagdating ng panahon, pagdating ng oras na itinada ng Panginoon, sa ayaw at sa gusto natin, babalik at balik ang Panginoon. But habang hinihintay po natin nang tupad yung pangakong yun ng Panginoon, dapat tayo po ay laging nakahanda para anumang oras na darating ang Diyos, makakasama tayo sa kanyang kaharian. Amen? Di ba ang ginagawa ng Pag-asa kapag may paparating na bagyo? Nagbibigay sila ng forecast. Sinasabi nila yung mga tao kung gaano kalakas yung bagyo. Bakit? Para makapaghanda ang isang lugar. Kung bahain, lubugin yung lugar na yan, makapaghanda sila at makalikas. Hindi yung biglaan na pagtaas ng tubig. Alam na natin na bumabaha. But sometimes, binibigyan pa rin tayo ng babala, ng pag-asa, kung gaano kalakas yung hangin na dulot, kung gaano kadami yung tubig na ibubuhos ng darating na bagyo. Kaya nagbibigay sila ng forecast to give us warning para makapag-prepare po tayo. Pangatlo at ang panghuli. Verse 9b.
Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. God's time wants everyone to repent. Yung oras ng Diyos ay ibinibigay niya sa bawat isa na makapagbalik loob sa Kanya. Ang nais ng Panginoon, ang puso ng Diyos, ay ang lahat ng tao ay maligtas. God delays judgment to give people more time to return to Him. Because ayaw ng Panginoon ng bawat isa ay may mapahamak. Ayaw ng Diyos ng bawat isa po ay may mapahamak sa atin. Kaya nagbibigay ang Panginoon ng mahaba-habang oras sa tao upang sa ganon makapag-isip-isip ang tao na kailangan niyang bumalik at maglingkod sa Panginoon. God wants people to live, not die in their sins. Nais ng Panginoon ng tao ay mabuhay at huwag mamatay sa kasalanan. Sapagkat napakaliwanag sa ating binasa na kaya inaantala ng Panginoon yung kanyang pangako ng kanyang muling pagbabalik upang ang lahat ng tao ay makapagbalik loob sa Kanya. Nakita na po natin kung gaano mapagmahal ang Panginoon. Na binibigyan pa niya ng oras ang tao na makapagsisi. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang tao na makapagbalik loob sa Panginoon. Nagbibigay ng tamang oras, nagbibigay ng panahon upang ikaw at ako ay makapagbalik loob sa Diyos. Kasi ang nais ng Panginoon, ayaw niya ng bawat tao ay mahamak. Kaya kapag dumating yung oras na ibinigay na ng Panginoon at hindi ka pa rin nagbago, darating yung timing ng Panginoon sa ayaw at sa gusto natin. Kung hindi ka nagbago, wala tayong magagawa at walang magagawa ang Panginoon. Kasi nagbigay na siya ng oras sa iyo. Nagbigay na siya ng oras sa tao. But I believe ng bawat isa po ay mas lalong pag-igiyahan ang paglilingkod sa Panginoon na habang hinihintay yung mga bagay na gustong gawin ng Panginoon sa buhay po natin, maglingkod po tayo sa Panginoon, sumamba po tayo sa Panginoon because God's timing is perfect. God's timing is perfect. Amen? Sabihin nga natin, God's timing is perfect. God's timing is perfect. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Huwag po nating sayangin yung oras, yung panahon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Bigay natin ng buong buo. Bigay natin ang dapat na oras. Bigay natin yung nararapat para sa Panginoon upang pag dumating yung takdang panahon na yung ginagawa ng Panginoon, nakita niya, handa ka na. Then, He will pour out your blessing and He will pour out the answers ng iyong mga kahilingan sa ating Panginoon. Katulad ng isang magsasaka, bago niya pataniman yung kanyang bukid, ihahanda muna niya yan. Hindi niya patatamnan yung isang bukid, ang isang magsasaka kung hindi nakahanda yung kanyang bukid. Ihahanda muna lahat ng bagay at kapag handa na yung bukid, handa na rin yung punla, patatamnan niya na yan. Wala pong magsasaka na magtatanim ng palay na hindi nakahanda.
yung kanyang pagtatamnan. Ganyan din po ang Panginoon. Hindi niya ibibigay yung desire ng puso mo, hindi niya ibibigay yung katugunan ng panalangin mo kung hindi ka pa handa. Although ng Panginoon tumutugon sa bawat panalangin, but hihintayin po natin yung God's timing ng Panginoon because the timing of God is perfect. Hallelujah. Mula po sa ating kinatatayuan, yuko po natin ang ating mga ulo. Isipin po natin yung mga bagay na hinihiling mo sa Panginoon na hanggang ngayon hindi mo pa rin nakakamit. Kapatid, kapag meron kang mga kahilingan sa Panginoon, kapag meron kang mga desire sa Panginoon na until now hindi mo pa rin nararanasan o nakakamtan yung katugunan, huwag kang ma-discourage. Magpatuloy ka lamang na maglingkod sa Panginoon. Magpatuloy ka lamang na sumamba sa Panginoon habang hinihintay mo yung perfect timing ng Diyos. Tandaan po natin ang sinabi ng ating binasa. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mapangako. Ang Diyos ay tapat. Kaya lang, habang hinihintay natin yung pagtupad ng Panginoon sa kanyang pangako, kailangan ihanda po natin ang ating puso, ang ating buhay. Here I am to worship. Here I am to say that you're my God. Yes, Lord. Altogether lovely, altogether worthy, Altogether wonderful to me. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am To say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Opo, Panginoon, narito kami ngayon patuloy na sumasamba sa inyo at kinikilala na ikaw lamang ang aming Panginoon at Diyos sa aming mabuhay. Dakilang Diyos, tulungan po ninyo kami na habang hinihintay namin ang pagtupad mo sa inyong mga pangako at habang hinihintay namin, Panginoon, yung mga bagay na ginagawa mo para sa aming ikabubuti, habang hinihintay namin yung perfect timing mo sa aming mga buhay, Lord, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, ang siyang magbigay sa amin ng kalakasan pisikal at kalakasang espiritual, Panginoon, na hindi kami magkaroon ng discouragement, kundi mas lalo kaming excited na maglingkod at magpuri sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na patuloy mo kaming pinapalalahanan ng mga bagay na dapat namin gawin. Tulungan mo ang bawat isa. Alam ko, meron silang mga desire, meron silang mga panalangin na hanggang ngayon, hindi pa po nila nakakamit. But Lord, patuloy mong ipaalala sa kanila yung mga salita na hindi pa dumarating yung perfect timing mo para sa amin. Ay habang hinihintay namin yung Panginoon, tulungan po ninyo kami, banal na Espiritu, na may handa ang aming puso, may handa ang aming mabuhay, upang kapag dumating yung tamang panahon mo, handang-handa kami, Panginoon, na saluhin ang mga pagpapala mo. Handang-handa na kami, Panginoon, na tanggapin ang mga biyaya mo sa aming mabuhay. Maraming pong salamat sa inyong lahat ng papuri. Pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus.
ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin.